chapter 1, verse 2 up to 6. May I read this? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. So basahin natin sa Tagalog. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alilangan, sapagkat ang nangangailangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Then sa second verse, dito sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Gusto kong bigyan ito ng title, at of course, ito rin naman ay quote, di ba, isang maiksing quote. At ito na rin yung title natin, ay Tested by the Word of God. Amen? At hindi ako kumuha sa isang spoken word lang, no, na nag-concentrate. Hindi. Ito ay inspiration na dumating sa akin na Monday, no? Monday morning. Dahil Monday morning kasi, unang araw ng week, Monday morning, I was thinking, asking God kung ano yung mensahe na nais ang Diyos na ipadala sa atin, no, dito sa TMT. Kaya every Monday morning ay nag-iisip ako, kakape at babasa ng message, and of course, nanalangin ako na bigyan tayo ng mensahe kahit na marami nang tayong mensahe na natalakay, na ituro, doctrinally, mga preaching, especially mga teaching, ay napakarami na, no? At siguro, kung pupunta kayo sa ating YouTube channel ay marami talaga kayong pagpipilian na doon. Amen? Kaya palagi kong tinatanong Panginoon kung ano yung mensahe na dapat na ipagkaloob niya sa atin. Kaya ito yung nagbabasa ako, ito yung nahagip ng mata ko, itong mixing quote na sinabi ni Brother Branham, na tested by the Word of God. Doon ay nagkaroon ako ng inspiration at doon na umikot yung kaisipan ko, ano mang. Pero hindi ko siya na-PowerPoint kaagad. Amen? Hindi agad ako nakagawa ng PowerPoint. Usually kasi, gagawa kaagad ako ng PowerPoint para pagdating ng Sabado, hindi ako naghahabol. Pero actually, hanggang Sabado, wala akong nagawang PowerPoint presentation o mensahe talaga. Kaya kayo ng umaga ko lang, no? Actually, 8:00 ko ginawa ito. So, meron lang akong kulang-kulang 1 oras na gawin lang ito. Kaya maiksi lang actually. Ito, no?
Pero itong, title na 'to itself ay, nagbigay sa akin ng ah, very inspired at nai-share ko 'to do'n sa dalawang kaibigan nating pastor 'no. Yung ang pastor natin na kapatid si Pastor Alan at yung isa nating kapatid si Pastor Thomas, isinare ko sa kanila yung inspiration ko sa title na 'to. Na actually hindi ko pa nga nagagawa yung message, yung, PowerPoint. Pero sabi nila, "Maganda yang ano mo, shine-share mo sa amin at, nais ko 'no, na i-share nila ito." I don't know kung ito rin yung kanilang ise-share. Pero actually wala naman akong binigay sa kanilang, PowerPoint presentation basta shinare ko lang yung nasa thought ko nung sinabi ko 'tong title na 'to. Kaya, ah, ito yung gusto kong i-share sa araw na ito with all my heart at I believe ang Diyos ang siyang magbigay sa atin ng kaunawaan dito. Ano ba 'tong tested by the word of God. At kung babalikan natin muna yung, scripture, yung, unang scripture dito ni, Saint, ah, James, sa verse 2 sabi niya ay, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok." Amen? So ito talaga yung, general understanding ng lahat ng mga, ah, Bible reader, lahat ng mga Christians about sa mga pagsubok sa buhay, okey? Kaya kapag sinabi din pagsubok, ang unang-unang mga pagsubok na naiisip natin kapag tatanungin tayo mga kapatid, tanungin ko si Brother Jojo Pintal 'no, ano ba ang mga pagsubok sa buhay na alam natin, 'di ba? At maaaring possibly at sigurado ako sasabihin ni Brother Jojo na unang-una ang karamdaman, family problem, financially problem, 'yan yung mga pagsubok, 'di ba? Kaya nga may mga, madalas nating marinig sa mga, testimony na, sinubok kami sa financial, sinusubok kami, wala kami pambiling bigas, wala kami pambayad ng kuryente. Iba naman ay sinusubok kami, may mga sakit kami, sinusubok kami ngayon, may mga pagsubok kami, may pagsubok ang pamilya namin. So, lahat ng mga alam natin na mga problema sa buhay, ang isip natin, lahat 'yan ay mga pagsubok na ibinigay ng Diyos, tama? Tama ba? 'Yan ba yung unawa natin? All problems that we are facing off, lahat 'yan ay pagsubok na ibinigay ng Diyos. Amen? 'Yan yung ating unawa. Siguro ay, fundamentally, hmm, masabi natin na 'yan talaga yung fundamental understanding pagdating when we talk about mga trials, okay. Pero nais kong, bigyan kayo ng, another view or mas perfect view about testing, Amen. about trials. Right. Upang mas higit nating maunawaan yung mga pagsubok na dinadanas natin sa buhay na ito, 'no? Being, ah, being, human, father, family, lahat tayo, I think dapat mas higit nating maunawaan kung paano ang Diyos nanunubok, tama? Paano tayo sinusubok ng Diyos? And I just wondering for how many times, about Brother Felix, sabi ko, ba't parang si Brother Felix ay parang parang may idea na siya sa mga ise-share ko. Kasi nababanggit niya na yung mga character, yung mga example na yun ang ise-share ko, 'no? Nabanggit si Job, sabi ko, parang naunahan na yata ako ni Brother Felix kay Job, ah. Ah, 'Di ba? Sabi ko, hindi naman kami nag-uusap, 'no? Ah, ah, Lalo niyan yung doon sa wake, 'no, doon sa Lamay na pinag-MC ko si Brother Felix.
At kahit si Brother Felix ay may may trabaho, ay he decide na pumunta ng gabi na yon at hindi na pumasok, 'no, sa nung Friday, kahit na kung saan ay may trabaho siya. So, kaya that's why nagamit siya do'n bilang MC doon sa gabi at doon sa kinabukasan din, 'no, kaya pagpalain ng ating kapatid. At nagtataka ako bakit parang parang inuunahan yata ako ni Brother Felix do'n sa mga mensahe. Eh, hindi naman kami nag-uusap, hindi naman kami nagse-sharing, 'no? Katulad nga do'n, yung dinescribe niya yung bulaklak. Sabi ko, yung tatalakayin ko yung bulaklak, eh, kay Job, eh. Parang naunahan yata ako ni Brother Felix. So, at praise be to God dahil nga, nai-share niya ng maiksi na kahit maiksi ay, malinaw niya na i-share do'n yung about sa resurrection ng, bulaklak, 'no. Amen. Kaya kanina din ay, yun, binanggit niya na naman si Job. Sabi ko, ay parang alam ni Brother Felix, si Job na naman yung isa sa mga karakter na bubuksan natin. Then I found out na yun pala ay ang ating kapatid ay, kahit na lagi naman present, 'no, eh, lagi niya palang, nire-review yung mga mensahe dito. Lagi niyang, pinapanood kapag meron pala siyang, free time, 'no. Kaya mas lalo niya palang higit itong, naunawaan eventually dahil, kapagka pinakinggan mo ito ng 2 beses, lalo kung 3 beses, mas lalong lumalawak yung pag-catch up mo doon sa mensahe, doon sa salita. Kaya sabi ko, meron kaming, parang one mind na hindi naman kami nag-uusap kung ano yung mga, dapat i-share. So, nai-share niya kanina si Job, 'no, at, sabi ko, "Naunahan na naman ako kay Job, na-example si Job." Kaya yun pala, 'no, dahil yung ating kapatid ay, lagi siyang, ah, nanonood sa ating, YouTube channel para siguro maaari 'pag may free time si Brother Felix, 'no, kaya nga ini-encourage tayo kanina, lahat tayo na kung meron tayong mga free time ay, kaysa ubusin natin yung oras natin sa mga kung anong mga YouTube, ano na 'yan, ay kahit isang beses man lang, nood din tayo ng ating YouTube channel. Hindi para magkaroon ng maraming views, ano? Hindi tayo after diyan o magkaroon tayo ng, i-monetize tayo ni Meta. Kundi para mas higit nating maunawaan ang mensahe kung, mapakinggan natin uli. So, God bless you sa mensahe kanina ni Brother Felix at I believe 'yan yung mensahe na na ating dadalhin at isa sa mga karakter nga na ating, pagbubulay-bulayin yung karakter ni Job. Dito muna sa unang, quotes, 'no, ay, sabi dito, Moses' mother, yung nanay ni Moses, ay nasa conflict of testing of her faith. Kaya sabi niya, "Every child, every son that cometh to God." Una muna kailangan sila ay tried. Must be tried. God tests your faith. Okay, so meron na tayong keyword na test your faith, okay? Now, ang question ko naman ay, yung sinabi ba ni James doon sa dumaranas ng iba't uri ng pagsubok, yan ba yung test your faith? Yan ba yung testing your faith, yung dumadanas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok? Kaya nga sabi ko nga na maaaring isagot ni Brother Jojo Pintal na sinusubok sa sakit, financially, or family problem. Yan ba yung God test your faith? So dapat makita natin
exactly ano ba yung God test your faith. Tama. Kapag ba nagkasakit ka, Right. hospital ka, o wala kang pera, di ba? Wala kang hanap buhay, naghihirap ka, ikahos ka, hindi ka makakain ng 3 times a day, marami kang utang na dapat bayaran, marami kang iniisip na dapat bayaran. Yun ba ang ibig sabihin na God test your faith? Sino dito yung nagbibigay ng idea? Yun ba ang ibig sabihin, no? Yung mga naranasan natin na sinabi ni James, na dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, yan ba yung ibig sabihin, no? Yung God test your faith. So, nawa sa araw na ito ay, itong inspiration na to ay maunawaan natin. Now, binanggit dito ni Brother Branham, yung nanay ni Moses. At sino dito nakakilala sa nanay ni Moses? Di ba? Si Jochebed. Yun ang pangalan ng nanay ni Moses, si Jochebed. So, si Moses' mother in the conflict of testing of her faith. Okay? Now, look like God. Gusto kong pansinin dito sa second, yung nasa kulay blue, no? Now, look like God could just simply bypass the whole thing and don't have any appropriate way and just cut the thing off. Ganon ba yung Diyos? Na iba-bypass niya lang lahat ng bagay at hindi siya magbibigay ng appropriate na mga paraan. Basta puputulin niya lang. Ganon ba ang Diyos? Kumbaga parang walang pakialam yung Diyos. Kasi may mga ganong mga tao na parang bagang walang pakialam ang Diyos. At hindi siya magbibigay ng anumang tamang kaligtasan o tamang paraan para ang tao ay makaligtas o makasurvive. Basta puputuli ka na lang. Okay? Kaya sabi niya, but it's better that He give you a test and then comes to you when you are in a test. I like that. Don't you? So, ang Diyos ay better na bigyan kanya ng test. Okay? And then comes to you when you are in test. Darating siya kapag ikaw ay nasa test na. Okay? Take note of this. Now, puntahan natin yung mother ni Moses, na si Moses' mother, si Jochebed, had taken him, si Moses, nung sanggol pa, she had taken him and put him in a little raft out of the river, like that, and the old crocodiles had eaten up all the little babies. Kasi yung Nile River, kapatid, yan ay infested ng mga gator o crocodile, no? So lahat ng mga bata diyan na itatapon mo diyan, kakainin lahat talaga yan ng mga crocodiles. So yun yung tinatawag na testing, yung conflict of testing of faith ni Moses' mother na si Jochebed. Kung kanya bang ipapaanod si Moses or hindi. Okay? And they were killing them, throwing them out into the river, but she put him right out there. Kahit alam ng nanay, kahit alam ni Jochebed na ano yung posibleng mangyari doon sa kanyang anak, nagdesisyon pa rin siya. She put him right out there. And you know how she got them crocodile away from him? Yung mga buhaya daw ay hindi lumapit doon sa kay Moses dahil siya ay inilagay doon sa little ark. She put him in. She made it out of pins. You know what that is? It's a turpentine. An old gator would come up say, "Ha, a little fat Hebrew. I'll get him." Hear him crying like that. Went over there. What a smell. See, the mother was led how to protect her baby. So, he backed up from it. He didn't want nothing to do with that. So, yan yung nangyari
kay Moses nung siya sanggol pa, no? Siya ipinaano doon sa Nile River. Pero, yung kwento na yan ay ang tinitingnan dyan yung trials ng faith ni Jochebed. Okay? Sabi dito, sa be certain of God, God is only testing your faith. Kanina, when He give you a test, then He comes to you when you're in the test. Ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos ng pagsubok, pero pag nasa pagsubok ka na, nandyan ang Diyos. Tama? Kasi may mga tao, maraming tao na kapag nasa pagsubok sila, ang akala nila ay kinalimutan na sila ng Diyos. Ito na siguro yung palo sa akin ng Diyos. 'Di ba? Pinapalo na ako ng Diyos. O yung iba naman, nakalimutan na ako ng Diyos. 'Di ba? Okay, hinatulan na ako ng Diyos. 'Di ba? Yan ang unawa ng mga karamihan, even mga Christian kapag sila ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay, especially sa sakit at sa pera, yun ang iniisip nila na parang nag-iisa na lang sila o parang ito ay palo ng Diyos sa amin. So tanggap ko na pinapalo ako, hinahatulan ako ng Diyos kasi, 'di ba? Yan yung talagang unawa ng karamihan. Pero sabi niya kanina, He give you a test and then comes to you when you are in the test. 'Di ba? Nandun pala siya na nakikita niya at nandun siya. Sabi di ba, I like that, don't you? Gusto niyo ba yan na binigyan tayo ng pagsubok? Pero during na tayo ay sinusubok, nandun pala siya. Amen? Hindi siya nakapikit, hindi siya malayo, kundi nandun siya, nakikita niya habang tayo ay sinusubok. Now, ang tanong ba, yung mga pagsubok na mga karamdaman, yung mga tinatawag na trouble in life, 'di ba? Financially problem, talagang yun ba yung test na ibinigay niya? Gusto niya ba yon na naghihirap ang kanyang anak? Gusto niya ba yon? Gusto niya ba na ang anak niya naghihingalo? Talagang nakikipaglaban sa hininga? Gusto ba ng Diyos yon? Yun ba yung pagsubok na binigay niya? Yung sick bed? Perfect will ba ng Diyos yon na bibigyan kanya ng pagsubok? O susubukin kita, Brother Felix. 'Di ba? Kaya nga mamaya titingnan natin ito doon sa kwento ni Job, na kung saan ay una nang ikinuwento ni Brother Felix kanina. Kaya nagtataka ako, parang alam ni Brother Felix yung isi-share ko. Naunahan ako kay Job. 'Di ba? Kaya isa sa mga tao dito sa lupa na hindi makakalimutan ng Diyos, si Job. Amen. Isa si Job. Okay? So, balik tayo doon. God is only testing your faith. Ano yung ibig sabihin na God is only testing your faith? Sa pamamagitan ba ito ng mga trials na nararanasan natin? Especially yung karamdaman at pag walang pera o kapos sa pera, kulang sa financial, naghihirap tayo financially, materially, naghihirap tayo. Yan ba yung God is only testing your faith? Okay. Sabi, for He loves to do that, you confess your sin and you met every requirement that God requires. And still He lays silent. Remember, faith says that He is. Then faith holds unto it. Not knowing what it is all about, but it knows that He is. It is certain that He is. So una muna, meron munang requirements. You have confessed your sin. And you met every requirement that God requires. Now, kung pupunta muna tayo, sisingit ko lang si Job. Si Job ay hindi secret sinner.
Yun ang akusasyon sa kanya. Di ba? Na secret sinner. Kasi nakita na si Job. O, kita mo. Mukhang sinumpa ng Diyos si Job eh. Di ba? Grabe yung nangyari kay Job. Kaya sabi nila, secret sinner si Job. Pero hindi sinner si Job. Okay? That time na dumating sa kanya yung grabing pagsubok sa flesh. Tama? Yung kanyang hanap buhay, yung kanyang ari-arian, di ba? Yung kanyang pamilya, mga anak, at yung kanyang katawan. At maging yung asawa niya, mga kapatid, ay nawala na rin ng respeto kay Job. At iniisip si Job din ay secret sinner. Okay? Kaya nga, ano ba yung ibig sabihin na God is only testing your faith? Kapag ba naghihirap ka financially, wala kang pera, wala nagpapautang sa'yo, di ba? Wala mo na nakakaalala sa'yo na dalawin ka at tulungan ka financially, di ba? Pag lumalapit ka sa mga tao para humingi ng tulong, hindi ka tinutulungan, hindi ka pinapautang. Di ba may mga ganon tayo ng mga tao pinupuntahan na sa tingin natin, makakatulong sila sa atin, alam natin na meron sila, at alam natin dahil kaibigan natin sila, maaawa sila sa atin, tutulungan tayo. Pero kabaliktaran, ano? Kung sino pa ine-expect natin na makakatulong sa atin, ay sila pa yung talagang hindi tayo matulungan. So, lahat ng tao nararanasan yan, nabibigo sila kapag lumalapit sila sa mga tao na sa tingin nila na makakatulong tapos hindi sila tutulungan. Lahat ng tao, hindi lang ikaw, hindi lang ako nakakaranas niyan, lahat tayo, di ba? At unexpectedly, minsan yung mga tao na hindi natin ine-expect na tutulungan tayo, sila pa yung tumutulong sa atin. Di ba? So, yan talaga yung buhay. Okay? Now, yun ba yung testing of your faith? Kapag may mga ganung pagsubok tayo? Financially problem? Amen? Dito muna sa message na be certain of God, he know that he had met God's requirements. And that settles it. God was testing his faith. He tests yours. Ang Diyos din naman, ite-testing niya yung faith mo. Ite-test niya yung faith ni Batman. Okay? Ito na si Job. When Job was accused of being a secret sinner, ano ba yung kalagayan ni Job? Yung flesh ni Job was rotting. Diba? Nabubulok na yung kanyang katawan dahil may mga uod na eh. At yung kanyang mga anak, namatay. His children had been killed. At ano siya? Dukha na si Job. He was poverty-stricken. So, hindi lang yung kanyang mga loved ones, yung kanyang anak, yung family, yung flesh niya, at yung kahirapan, grabing kahirapan. Poverty-stricken. Sino dito nasa poverty-stricken? Mas malala kay Job. Sino ba lalala pa pagdating sa poverty? Sino pa mas lalala ang kalagayan kay Job dito? Wala sigurong magtataas ng kamay sa atin. Mahihiya tayo. Nasabihin na nasa poverty-stricken tayo. Kung titingnan mo yung kalagayan ni Job. Di ba? Mahihiya tayo sa Panginoon. Hindi natin masasabi, Lord, poverty-stricken ako. Di ba? Si Job, he was poverty-stricken. Okay? He still knew that he was right before God. So kahit na dumanas ng tinatawag na rotting sa kanyang katawan, namatay yung kanyang mga anak, at nasa grabe siyang kahirapan. He still knew that he was right before God. And he held on. Pinanghawakan niya yun. So, tatanungin ko kayo, doon sa kalagayan ni Job, na may mga sugat siya, nabubulok na ang kanyang katawan, at namatay yung mga anak niya, pangatlo ay nasa poverty-stricken siya. Yung ba yung pagsubok na binigay ng Diyos
kay Job? Ang Diyos ba ang may gusto talaga na mangyari kay Job yun? No, I sir. mean, sinabi ba ng Diyos, si Job sa kanyang predestination, si Job, gusto ko si Job ay yung kanyang katawan ay magkaroon ng mga uod, mabulok ang katawan niya. Gusto ko si Job, yung mga anak niya mamatay. Gusto ko si Job maghirap. Ganun ba ang predestination? Na unawa natin, na ginisto ng Diyos sa kanyang minagaling na No, sir. paunang kaalaman, by His perfect will, yan ba ang gusto ng Diyos kay Job na mangyari? Yan ba yung trials na ginisto ng Diyos para kay Job? Yan ba yon? No, sir. Kaya kailangan basahin natin mabuti at unawain natin yung Bible kung sino ba ang nagbigay niya. Sa tingin niyo kaya, sino nagbigay? God permitted. Diba? Walang iba kung sino? Sino nagbigay niya? Bakit naratining? Satan. Bakit namatay yung mga anak ni Job? Bakit he was poverty stricken? Okay? So, yan ba yung pagsubok na binigay ng Diyos kay Job? Yung tatlo yan na yan. His flesh was rotting from his body, number 1. Number 2, pinakamatindi. His children had been killed. Hindi lang isang anak. Children. Yan ang grabe na siguro na mangyayari sa isang ama. Yung ama magkasakit sa sarili niya, di ba? Kakayanin niya yun eh. He can sacrifice his flesh, his body, his life. Pero yung mga anak mo lahat namatay. Bilang ama, kakayanin mo kaya yun? O yan ay pinakamatinding pagsubok na dadanasin ng isang ama o ng isang ina. And then, pangatlo, yung he was poverty-stricken. So, meron tatlo tayo nakita dito na grabe yung dinadanas ni Job. Pero yan na ba yung testing of faith ni Job? Yan na ba talaga? Okay. Now, yung isa, mga kapatid, sabi dito, kahit na nasa ganong kalagayan si Job, he still knew that he was right before God. Alam niya pa rin na siya ay mabuti sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, wala siyang maling ginagawa, wala siyang kasalanang itinatago, wala siyang kasalanang nagawa para mangyari sa kanya yung tatlong bagay na yan eh. Alam Tama. niya, he was right before God. Right. At pinanghawakan niya yun. Amen. Di ba? Hindi siya yung patawarin mo ako, Panginoon. Di ba? Hindi siya nagkaganon. Pero kung tayo ilalagay dyan, siguro sinusubok ako ng Diyos, kaya ako nagkasakit, kaya namatay yung anak ko, kaya ako naghirap dahil sinusubok ako ng Diyos. Pero hindi ganon si Job. Si Job, kahit na nasa ganung kalagayan siya, alam niya, he was right before God. Ibig sabihin, si Job ay hindi siya yung, tawag nito, yung word na, hindi siya yung parang guilty. Walang guilt na si Job during that time. Di ba? Wala siyang guiltness. Kaya niyang humarap sa Diyos. Gusto niya Brother Felix, gusto niya pang makausap ang Diyos. Gusto niya makita ang Diyos eh. Di ba? Pero kung siya ay secret sinner, katulad ni Adan, nung nagkasala si Adan, nagtago sino? Si Adan, di ba? Nagtago sila. Kasi alam nila meron silang kasalanan. Pero si Job, kahit sa ganung kalagayan, gusto niya pa rin makausap, makita ang Diyos. He want to talk God. Di ba? Kaya sabi niya, he still knew that he was right before God. At pinanghawakan niya yung, di ba? God was testing him. When even his wife come out and he was sitting on the backyard on the ash heap, scraping his horse. Di ba? Kinakamot niya yung kanyang mga sugat. Amen? His horse with a boil. The boils with a piece of crook or something. And his wife, the only one of his family left, yun na lang natira, Brother Felix. Di ba?
Yung asawa na lang natira kasi wala na yung mga anak eh. Ang matindi yung asawa niya pa ang nag-down sa kanya. Sabi ng asawa niya, yun na lang natira sa pamilya niya. Job, bakit hindi mo kaya sumpain na lang ang Diyos at mamatay? Biro mo manggagaling yan sa asawa mo. Kaya sabi niya, isa kang babaeng hangal. Ang ginawa ng Job, siya ay tumingin sa kanyang asawa at sinabi niya, thou speakest like a foolish woman. The Lord gave and the Lord taken away. Diba? Hindi naging negatibo si Job doon sa tatlong kalagayan niya. Meron siyang rationing from his flesh, namatay yung mga anak niya, nawala yung kanyang kayamanan, yung yaman niya. Diba? Mayaman si Job eh. Nawala lahat yon. Pero naging positibo si Job pa rin. Kaya sabi niya sa asawa niya, the Lord gave and the Lord taking away. Pagpalain, blessed be the name of the Lord. Yan ang pagsubok ng ating pananampalataya. Na kahit nasa mga pagsubok in life, yung sinabi ni James, di ba? Yung nasa karamdaman, nasa sakit, nasa kawalan, financially, at namatayan ka pa ng mga anak, namatayan ka ng asawa, hindi ka sinusubok doon. Ang pagsubok ni Job ay sa kanyang pananampalataya kung patuloy niyang pangahawakan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun ang pagsubok ni Job. Sa pananampalataya, hindi dito. Di ba? Dahil positibo si Job na merong resurrection. Kaya hindi yun nagbabother kay Job na natili siya nananampalataya sa Diyos. Kaya sabi niya, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. God was testing him. Saan siya tines? Tines ba siya dahil namatay yung mga anak niya? Tines ba siya dahil dukha na siya? Tines No, ba sir. siya dahil nagkaroon siya ng matinding rationing from his flesh? Hindi. Tines siya By kung faith. si Job ay mananatiling faithful sa Diyos. Amen. Yun ang testing na ibibigay sa bawat mananampalataya. Kung mananatili tayong tapat sa Kanya, regardless of Tama. any circumstances in life, Right. any walks of life, regardless of what, ang testing ng Diyos sa atin, sa pananampalataya natin, na kahit na wala tayong pamasahe, wala tayong pananghalian, wala tayong pera, wala tayong maibigay sa mga anak natin, still naniniwala tayo. Ano siya? He will provide. Di ba? Walang-wala ka ng pera ngayon, pero naniniwala ka, ang Diyos ay provider. May sakit ka ngayon, ilang linggo ka na, ilang araw ka na may sakit, o umaabot na ng taon na sakit mo, pero naniniwala ka pa rin, ano, Jehovah Rapha. Naniniwala ka pa rin na Jehovah Jireh. Di ba? Doon sinubok si Job. Sa kanyang pananampalataya, kung mananatili siyang manghawakan sa Diyos. Amen? Kaya wala nang mas titinding pagsubok mo na dumanas ng mga pagsubok na yan, di ba? Sa flesh. Amen? Pero hindi siya sinusubok doon. Sinusubok si Job kung siya ay magiging ano? Magiging faithful sa Diyos. Right. Kasi may mga tao na, bibitaw na ako. Hindi ko na kaya ang pagsubok. Bibitaw na ako. Kaya nga ang sabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos, bumitaw ka na. Diba? Bumitaw ka na sa pananampalataya mo, Job. Yan ang ibig sabihin talaga ng asawa ni Job eh. Diba? Bitawan mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaniniwalaan mo na iisang Diyos, na merong iisang Diyos, sumpain mo na yan, bitawan mo na yan. Diba? So doon sinubok si Job. Diba? Pero yung mga karamdaman, sino talaga nagbigay? Sino nagbigay ng karamdaman? Sa tingin niyo, sino nagbigay ng karamdaman? Satan. Satanas. Si Satanas. Di ba?
Tama? Nakipagtawaran pa si Satanas eh. Lord, kaya naman naglilingkod sa si Job eh. Dahil pinagpapala mo eh. Di ba? Subukan mong alisin yan. Sige, gawin mo lahat ang gusto mong gawin, pero isa lang ang hindi mo pwedeng gawin, yung kunin yung buhay ni Job. Buhay. Tama. So lahat ginawa ng Satanas. Di ba? So, si Satanas pala ang nagbigay ng ganong pagsubok kay Job. Kasi akala ni Satanas, bibitaw si Job kapag si Job ay nawalan ng mga anak, kapag si Job ay nawalan ng yaman, di ba? Pag si Job ay may sakit na, akala niya, doon bibitaw si Job sa pananampalataya sa Diyos. Pero mas doon lalong nahuluhati ang Diyos kay Job. Kasi hindi bumitaw si Job sa kanyang pagiging faithful sa Diyos. Yung kanyang paniniwala sa Diyos, hindi bumitaw. So sinubok ng Diyos si Job sa kanyang pananampalataya. Di ba? Ang ginagawa naman ng pagsubok ni Satanas ay ano? Temptation. Yan ang pagsubok ni Satanas, temptation. Hindi para subukin yung pananampalataya mo. Di ba? Ang Diyos susubukin tayo sa ating pananampalataya. Pero si Satanas, susubukan niya tayo, itetempt niya tayo. Amen? Kasi alam ni Satanas, flesh is flesh. Di ba? Right. Kaya makita natin na naging victorious si Job. Tama. Amen? Dahil nanatili siya sa kanyang pananampalataya si Job. Sabi niya, God was testing him. He know he offered the burnt offering. Alam niya kung paano mag-alay sa Diyos. Sa pamamagitan ng blood, he come by the way of the blood. He know that God was God. He know that God answered prayer. And God was testing him. Alam ni Job na tinetesting siya ng Diyos sa kanyang pananampalataya sa Kanya. Hindi yung mga tinatawag na sakit, hindi financial, hindi death, hindi Tama. kamatayan ng kanyang pamilya. Diba? Alam niya, sinusubok siya ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Kaya, hindi nagreklamo si Job. Lord, grabe naman tong pagsubok mo. Biro mo, nagkasakit na nga ako eh. No. Diba? Grabing, ang kati nitong mga itong ano ba yung sakit niya? Source with a boil. Diba? Source with a boil, hip scrapping niya. Tapos, namatay pa yung mga anak niya. Diba? Kung wala tayong tinatawag na perfect faith to God, magreklamo na tayo. But Lord, grabe naman yung pagsubok mo. Matindi naman to. Dahil akala natin, yun yung pagsubok na binigay sa atin ng Diyos. Di ba? Kaya kapag may mga problema tayo financially, sasabihin natin sa pulpito, o testimony ka, Brad, sinusubok kami ng Diyos, Pastor. Grabe yung financial problem namin, grabe yung mga sakit, sinusubok kami ng Diyos. Di ba? Pero si Job, hindi ganun ang kanyang understanding. Alam ni Job, sinusubok siya sa faith. For being obedience to God. Yung pagiging obedience niya. Doon siya sinusubok sa Diyos eh. Ng Diyos. Ganon din tayo. Sinusubok tayo ng Diyos. Kung tayo ay magiging obedient sa kanyang salita. Sa word. Right. Amen. Diba? Hindi sa sakit kasi hindi naman Diyos ang nagbigay ng sakit in the first place. Tama. Tama. Hindi yan perfect will of God na ang tao ay mamatay, ang tao ay magkasakit, ang tao mamatay sa ganitong sakit. Hindi yan perfect will ng Diyos. Pinahintulutan na lang yan dahil sa kagagawa ng tao, nakita ng Diyos. Di ba? Wala namang diabetes eh. Di ba? May diabetes ba? Wala naman eh. Kailan nagkaroon ng diabetes? Kasi ang tao ay mahilig saan? Saan mahilig? Sa sugar. Lalo Matamis. itong panahon natin, di ba? Puro sugar ang pagkain. Kaya merong diabetes. Di ba? Kaya, dito si Job, makita natin, ay ang pagsubok na ibinigay ng Diyos ay sa kanyang pananampalataya na
kahit na grabe yung ginawa ni Satanas kay Job, na pinermit naman ng Diyos, kasi kung hindi naman ipipermit ng Diyos, hindi pwedeng gawin ni Satanas yun kay Job eh. Pero pinermit ng Diyos para patunayan ng Diyos kay Satanas na si Job ay tunay kong lingkod. Di ba? Kaya, but sometimes God lets affliction hit His people to test them from their faith. Kaya yun ang nangyari kay Job. Hinayaan niya yung affliction na yon na ginawa ni Satanas kay Job. Di ba? Si Satanas ang gumawa ng affliction eh. Tama? Para ano? Para i-test yung pananampalataya ni Job. Ganon din. But sometimes God lets affliction hit His people to test them for their faith. Amen. Kaya, marami tayong nakikita, mga believer, Lord, pagpalain mo lang ako. Di ba? Maglilingkod ako. Lord, wala akong hanap buhay ngayon eh. Wala nga kami masaing, Lord. Hirap na hirap kami, financially, Lord. Lord, pagpalain mo lang kami. I-bless mo kami. Mas lalo akong maglilingkod. Ngayon, binigyan ng hanap buhay, nagkaroon ng negosyo, di ba? Pagdating ng linggo, wala. Di ba? Ano ang tinetesting doon? Yung kahirapan o yung faith? Faith. Na kahit meron ka o wala ka, nandun ko pa rin dapat sa araw ng linggo. Tama. So, hindi tinetesting yung dahil walang-wala ka. Tinetesting yung pala. Dapat nga, nandito ka dahil biyayaan ka ng Panginoon eh. Di ba? Meron naman na kapag naghihirap, hindi nagsisimba. Meron naman kapag may blessing, nagsisimba. Pero meron din kahit may blessing, hindi nagsisimba. Di ba? May mga yang kalagayan. Tama. Di ba? So anong tinitest doon? Hindi dahil wala ka o meron ka. Ang tinitest sa atin doon, yung ating faithfulness. Di ba? Kahit na meron o wala, may sakit o wala, amen, nandiyan ka pa rin, nagpapatuloy sa kanyang word. Di ba? Kaya nga, He was testing a saint, not rebuking a sinner. And God does that to test. Kaya sabi niya, the scripture says, every son that cometh to God must be tried, tested, child-trained, and they proven to be right children of God. Now, in Job case, sa kaso daw ni Job, when all his riches was taken from him, and all his children was taken from him, all of his friends turned there, iniwan na siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Nakaupo siya doon ng 7 araw, doon sa abo. At ina-accuse siya doon, being a secret sinner. Yet Job, he knew he was not a sinner. He stood firm on what God had promised. Naging firm pa rin siya kung ano yung pangako ng Diyos sa kanya. Biro mo niyo yun? Diba? God required the burnt offering, and Job had offered it for his and his children. And he knew he was justified because he had offered God's approval. Diba? Nag-alay pa rin si Job eh. Tama? Nag-offered si Job o hindi? Nag-offering pa rin siya. Hindi yung offering na offering box sa maglalagay kayo, hindi. Yung kanilang offering na merong altar doon, mag-offered sila, 'di ba, ng tinatawag na animal na pinatay, patutuloy yung dugo. Ganun ang kanilang service eh. 'Di ba? Had offered it, and he knew he was justified. Alam niya na siya ay matuwid sa harap ng Diyos. Na kahit na siya ay naghihirap, sakit, namatay yung mga anak niya, tinakwil na siya ng kanyang mga kaibigan at pinaparatangan siya na secret sinner, na natili siyang matuwid sa Diyos. Nagpatuloy siya na mag-offered sa Diyos. Di ba? Patuloy tayong umaate ng gawain, patuloy tayong nagsisimba. But wala kaming mahirap.
Di ba? Mahirap kami ngayon. Yung sweldo ko kulang eh. Kaya nga ang Diyos naglaan siya ng online service eh. So kung nakita ng Diyos, o sige, ang idadahilan sa akin na ito, malaki pamasahe, malayo. Hindi ba itinalaga itong online? Para ang tao ay walang madahilan? Pero bakit minsan, online na lang, hindi tayo maka-attend? Di ba? So saan tayo sinusubok? Kung magiging faithful tayo sa Diyos. Kasi online na nga, Brother Felix eh. Di ba? Magdadahilan tayo, wala kaming pamasahe para, wala kaming budget para dyan. Ito na, ang naglaan ng Diyos ng online. Pero bakit minsan, hindi tayo nakaka-attend? Di ba? Kaya tingnan natin yung buhay ni Job. Hindi naging hadlang yung mga affliction na naranasan ni Job para hindi siya mag-offering sa Diyos. Biro mo, 7 days, nakaupo lang siya doon sa abo. Pero nag-o-offering pa rin si Job. Diba? At hindi niya inaring ganap na yung nangyayari sa kanya, na namatay yung mga anak niya, nawala yung yaman niya, nawala yung mga kaibigan, naisakit siya, hindi niya inaari na yun ay pagsubok ng Diyos sa kanya. Alam niya matuwid siya. Alam niya si Satanas ang may gawa nun. Diba? So, ang pagsubok na binigay kay Job, yung pananampalataya niya sa Diyos. Kaya, bakit tayo may mga sakit? Ang number one na iisipin natin, baka may mga tinatawag na unconfessed sin. Totoo din yan. Kung hindi tayo matuwid sa Diyos. Pero paano kung naging matuwid tayo sa Diyos? Diba? Naging masunurin tayo sa Diyos, naging fully obedient tayo sa Diyos. It doesn't mean ba hindi tayo magkakasakit? So, hindi ibig sabihin na meron tayong sakit, meron din tayong unconfessed sin. Pero pwedeng mangyari na kaya tayo may sakit, meron tayong mga unconfessed sin. Doon sa yung walang pananampalataya pa sa Diyos. Pero kung meron kang higit na pananampalataya sa Diyos, magkasakit ka man, hindi nangangahulugan, meron kang unconfessed sin. Amen. Kaya I hope naunawaan natin to si Job. Then dito naman mga kapatid, sa panahon ni Jesus, yung mga apostle na sila ay nasa ship, nasa bangka. His disciples sometimes get in physical troubles that they cannot remedy. Sino 'yon? Yung mga disciple daw. Minsan daw meron silang mga physical trouble na hindi nila masolusyonan. Magawa ng paraan, katulad ng sakit, cancer. The doctors don't know what to do about it. We like them, di ba? Forget who is in the ship. Amen? Yun ang nakakalimutan natin bilang mga mananampalataya. Yun din yung nakakalimutan ng mga disciple nung nasa ship. Hindi nila alam kung sino yung nasa ship. Hindi nila alam kung sino yung natutulog doon sa ship. Ginising pa nila ang ating Panginoon. Diba? Yun ang nakakalimutan nila. Okay? Ganon din kapag nagpa-check up tayo, diba? Rolly, pa-check up tayo, pa-check up. Nagkamadalas kami nagpa-check up kasi meron kami may card, no? Health card. Minsan nakakalimutan natin pag nagpa-check up tayo kung sino talaga yung nasa ship. Diba? Kaya kapag may mga negative findings ang doktor, kinakabahan na tayo, natatakot tayo. Lalo kung yung mga sinasabi ng doktor negative, iwasan mo na to, mataas ang ganito mo, mataas ang ganyan, mataas mo. Diba? Kaya, nagkakaroon tayo ng fear. Kasi nga nakalimutan natin kung sino talaga yung nasa ship. Diba? Kaya, natakot yung mga apostle, yung mga tinatawag ng mga disipulo ni Jesus doon sa ship. Sila Peter, natakot dahil grabe yung unos na dinanas nila. Nakalimutan nila kung sino yung natutulog doon.
Diba? Kaya sabi niya, cancer so poor that doctors cannot know what to do about it. They should have known that he know all things. He knew were going to happen. He knew all things. So he knew this thing was going to happen. Nakalimutan nila. God was in the ship. Diba? Na ang Diyos, alam niya ang lahat ng mangyayari. Amen? Alam niya ang mangyayari. It going to happen to them. Why was he letting it happen? Bakit hinayaan niya na mangyari yon? Diba? Alam na ng Diyos eh. Brother Felix, nakita niya na eh. Kung anong mangyayari eh. Before the foundation of the world, sa kanyang foreknowledge, nakita niya na eh. Eh bakit niya hinayaang mangyari? Why was letting it happen? Diba? Kaya, malaking problema talaga kapag hindi natin naiintindihan yung right understanding ng predestination. Mga kapatid. Una muna na dapat maunawaan natin ay yung one God at predestination. At makilala natin ang Diyos. Hindi yung kapag mayroong pagsubok sa buhay, sinusubok kami ng Diyos. Gusto ng Diyos na magkasakit kami. Gusto ng Diyos na danasin namin ito kasi sinusubok kami ng Diyos. Eh, paano si Job? Brother Felix, paano si Job? Di ba? Sino ang sumubok kay Job? Sa flesh niya. Sino ang sumubok kay Job na maghirap siya? Sino ang sumubok kay Job na mamatay ang kanyang mga anak? Di ba? Pero may mga Kristiyano na kapag sila ay may mga sakit, kapag sila ay financially problem, grabe sinusubok kami ng Diyos. Di ba? May mga hanap buhay pero kulang ang kinikita. Sinusubok kami ng Diyos. O baka hindi lang tayo naging obedient sa salita. Alam nyo ba na ang salita ang siyang sumusubok sa atin? We are tested by the Word of God. Kaya every time na meron tayong pag-disobey sa salita ng Diyos, nakakaranas tayo ng ng mga ano naranasan natin every time na nagkakaroon tayo ng disobedience. Gaya sabi ng Bible sa Hebrew, kung anong ating itinanim, siyang ating inanihin. Kapag nagkaroon tayo ng disobey, okay lang ba sa Diyos yon? Pipikit ba ang Diyos kapag nag-disobey tayo? Pinikitan ba ng Diyos si Adam and Eve? Okay lang yung ginawa nila. Pumikit ba ang Diyos? Hindi pumikit ang Diyos. Kundi, binigyan niya ng tinatawag na penalty of sin. Si Adam and Eve. Tama? Eh, Diyos siya, dapat hindi niya nalang pinurusahan. Hindi pwede. Kasi ang Diyos ay sovereign sa kanyang salita. Kaya sabi niya, kay Adam and Eve, ayan lahat ng bunga ay pwede niyo kainin maliban lang sa puno ng pagkakilanlan mabuti sa sama. Dahil sa araw na kainin niyo yan, kayo ay mamamatay. Makikilala niyo ang mabuti at masama. Diba? So, meron na siyang salita. That's His word. So, anong ginawa ni Adam and Eve? Nag-obey ba sa word o nag-disobey? Nag-disobey sila sa word. Anong ginawa ng Diyos? Pumikit lang ba siya? Hindi. No, sir. Kailangan magbigay ng penalty of sin. Kasi word yun eh. Consequences. Diba? The day you eat, the day you die. Diba? Yun yung unang word. Yun yung unang command na ibinigay sa kanila. Huwag kayong kakain, pero kumain. Anong ginawa ng Diyos? Pinagbigyan niya. O sige nga, sa next time wag, Brother Felix, next time, wag mo nang uulitin yan Hindi ganun ang Diyos. Diba? Matuwid ang Diyos sa kanyang salita. Sovereign ang Diyos sa kanyang salita. Kaya kahit mahal na mahal niya, ang first family yan eh. Sila Adam and Eve sa Garden of Eden, mahal na mahal niya yan. Kaya kahit ang Diyos, di ba? Siya ay sabi ni Buddy Branham nalungkot. Kasi yung first family niya, na created in the image and likeness of God, nahulog sa pagkakasala. Di ba? Kaya ganun din tayo, kapag meron tayong pag-disobey,
merong mga consequences na mangyayari. Every time na meron tayong pag-disobey sa kanyang word. Amen? Pero hindi nais ng Diyos na ano, na ma-apply tayo. Hindi nais ng Diyos yun. Kundi sa kanyang permitted will o permissive will. Amen? Dahil sa tinatawag na desisyon ng tao. Kaya, when he got in this ship, he knew that was going to happen. Now, what was he doing? Testing their faith. Tinetest ng Diyos yung kanilang pananampalataya. Hindi tinetesting ng Diyos yung alon. Hindi niya titingnan ko nga kung matibay yung bangka na ginawa nila. Hindi nga, testingin ko tong bangka na to. Testingin ko kung talagang, di ba? Ang tinetesting talaga ng Diyos Faith. ay yung pananampalataya ng mga disipulo kung sino si Kristo. Di ba? Kung meron talaga silang revelation kung sino si Kristo, tingin nyo kaya matatakot sila? Matatakot kaya sila? Sila Peter? Sa tingin nyo kaya, matatakot kaya sila Peter? Sa alon? Hindi. Kung Hindi. reveal sa kanila kung sino talaga si Kristo talaga. Di ba? Kaya ang tinetesting sa kanila, yung faith. Faith. Amen? Now remember, you can only do it then, and then only after being tested by the Word. Abraham was tested by the Word. Di ba? Kaya nga tinawag na Father of Faith. Kasi tinesting si Abraham sa Word. Kung mananatili siyang magiging faithful sa Word. Biro mo sabi sa kanya sabi ni Elohim, magkakaroon kayo ng anak, manganganak si Sarah, di ba? Magkakaroon ka ng anak, and you will have a son, I will visit you according to the time of life. Di ba? Hindi naman nangako ang Diyos kung kailan magkakaanak sila Abraham eh. Meron bang sinabi, magkakaanak ka after 10 years? O next year, magkakaanak ka na. O bukas si Sarah mabubuntis. Bukas, next month si Sarah maglilihi. Walang sinabi ng ganun. Pero ang pinramis lang ng Diyos kay Abraham, I will give you a son, I will visit you according to the time of life. So walang ibinigay na specific time kung kailan talaga siya magkakaanak. Kaya pinanghawakan ni Abraham yun. Lumipas ang 1 taon, lumipas ang 5 taon, hindi nagbago ang faith ni Abraham sa Diyos. Doon sa promised son, hindi nagbago. Lumipas ang 10 years. 10 years. Pag 10 years na, Brother Rolly, baka mag-isip ka na. No? Sabi niya, 10 years na. Matanda na ako. Wala pa rin yung promised son. Pero si Abraham, hindi nagbago yung kanyang faith. Nag-iintay pa rin siya sa promise son. Hindi siya nagduda. 15 years na, Brother Felix. Sobrang tagal na nun. Another 5 years. Hindi pa rin nagbago ang faith ni Abraham. Baka ako. Grabe, 15 years na, Lord. Di ba? Wala pa rin kami simbahan. Andito pa rin kami sa online. Dito pa rin kami sa bahay nagagawain. Madalas sa online. Pwede nang magtanong ako, Lord, kailan mo ba kami pagpapalain? Di ba? Ano kaya kung sumulat na ako sa mga Amerikano? Lumapit ako doon sa mga pastor dito, may mga contact sa Amerika. Ano kaya kung yun ang gawin ko? Di ba? Pwede ko nang isipin yun. Di ba? Simbahan lang pala ang gusto nyo. Di ba? Pero si Abraham, mga kapatid, 20 years, hindi pa rin nagbago yung faith niya. So, saan tinetesting si Abraham? Saan sa tinetesting? Kung magbabago yung faith niya, kung yung faith niya ay bubulusok, kung mawawalan siya ng tinatawag na faithfulness sa word. Pero patuloy na nanampalataya si Abraham hanggang dumating yung 25 years. Di ba? Pagdating ng 25 years, nung si Abraham ay 100 years old na, doon dumating yung promise. How could you imagine? 25 years kang mag-antay.
Tama. At si Abraham ay 75 years old na. Meron pa kayang ganyang tao dito na nag-i-exist? Na 75 years old na at maghihintay siya ng 25 years doon sa pangako ng Diyos na promise. Meron pa kaya tayo makita? Di ba? Meron pa kayang Abraham sa panahon natin na mag-aantay ng 25 years doon sa promise na hindi magbabago yung faith niya, hindi magbabago. Every Sunday, nandyan siya lagi. Di ba? Lahat ng mga gawain, nandyan siya lagi, hindi nagbabago ang faith niya. Di ba? At I think, all stages of life, dumaan si Abraham. Tama? Mga problema sa buhay, dumaan siya. Tama? Kaya hindi mo pwedeng i-reason na, kaya hindi kami nakapagsimba kasi ganyan-ganyan. Hindi mo pwedeng i-reason sa Diyos. Kasi hindi ka naman tinetesting doon eh. Tinetesting ka sa faith mo eh. Di ba? Lord, wala kaming pera. Hindi ka tinetesting ng Diyos yan kung may pera ka o wala. Tinetesting ka sa faith mo. Amen. Amen? Kasi, ang Diyos naman kaya niyang gawa ng mga appropriate way eh. Diba? Lord, wala kaming panggastos, wala kaming pamasahe, malayo. Ang Diyos gagawa siya ng appropriate way. Lord, malayo kami, Cavite kami. Hindi naman pwede linggo-linggo, dadaling ko yung buong pamilya ko. Diba? Wala kaming sasakyan. At number one, magkano yan? Pag kahit may sasakyan ka, Brother Felix, let's say meron kang sasakyan, kapag pupunta ka dito, galing dyan, abutin ka siguro ng 1.5. Balikan. Di ba? Eh kung magto-tollgate ka pa. Nakita ng Diyos yun? Nakita naman ng Diyos yun eh. Di ba? Pero kung magiging faithful ka sa Diyos, mananatili ka. Hindi magiging hadlang yun. Kaya nga, every Sunday, mga kapatid, kapiling natin ang Reyes family. Di ba? Siya pa nga yung unang nagbubukas ng dito eh. Di ba? Siya pa yung nauuna talaga. So, hindi tayo tinetesting kung anong meron tayo o kung anong wala tayo. Di ba? Dahil kapag may mga tao na pinagpala na financially, pero bakit wala? Di ba? Bakit wala? Isipin nyo. Eh, how much more kung wala ka? Sigurado, hindi na talaga makaka-attend. Pero meron din na pinagpala ng Diyos. May trabaho, may negosyo, pero bakit wala? Bakit wala dito? Pinagpala financially, di ba? Pero bakit wala? Eh, how much more yung problemado financially? Walang hanap buhay, baka nga, nag-iisip pa ngayon kung ano isasaing naman, o ano isasaing bukas, o ano pang gastos bukas. Di ba? Yung talagang financially, talagang hirap na hirap. Di ba? So, regardless kung ikaw ay may pera o wala, ang tinetesting sa atin yung pananampalataya natin kung magpatuloy tayo mag-uobey sa kanyang salita. Kasi ang Diyos, naglaan siya ng provided way. Diba? Kaya kung magiging faithful tayo sa salita, mga kapatid, hindi hadlang kung wala ka man o meron ka man financial. Hindi magiging hadlang. Diba? Dahil gagawa ka ng paraan. Diba? Gagawa ka ng paraan. Amen? Kaya nga, ang testing ay sa faith. Amen? Abraham was tested by the word of God. Then, another na example dito ay yung mga children of Israel. Dito sa quote na to, no? Yung 1 million. Sila Joshua and Caleb to eh. Tama na, tumawid. Okay? Sabi dito, every one of them shouted in the spirit, beat the tambourines and ran up and down the bank with Miriam when Moses sang the spirit. They everyone drank from the same spiritual rock. Uminom sila. Lahat sila. They everyone eat fresh manna from every night. Di ba? Yung manna from heaven, lahat sila kumain. Every one of them. Pero meron daw talagang dalawa
There was two made the land. 1 out of 1,000,000. Bakit? Bakit dalawa lang? Brother Jopin, bakit dalawa lang? Million sila. Lahat naman sila parehong uminom dun sa spiritual lack. Lahat naman sila ay kumain sa fresh manna from heaven. Di ba? Lahat sila ay shouted in the spirit. Lahat sila ay nagpuri sa Diyos. Kasama nila si Miriam, si Moses. Kumanta sa espiritu. Bakit dalawa lang nakatawid? Sabi niya, what was the test? Ano ba talaga ang pagsubok? What was the test? Ano ba talaga ang pagsubok? Kung uminom Hindi kasi sila uminom. Hindi sila uminom ng tinatawag na spiritual rock. Hindi sila kumain ng spiritual manna. Hindi. Lahat sila nakainom. Lahat sila nakakain. Bakit dalawa lang ang nakatawid? Out of 1,000,000. Lahat naman sila kumain. Lahat sila uminom ng spiritual rock at spiritual manna. Bakit dalawa lang? Ano ba yung pagsubok na yan? What was the test? Saan daw? But the word test proved them. Hindi dahil uminom sila, hindi kumain sila ng mga spiritual manna, hindi doon. Sa word pa rin ang test. Okay? Maging si Daniel. Saan tinesting si Daniel? Sa tingin nyo, saan tinest si Daniel? Tinest si Daniel dahil sa leon? Tinesting si Daniel, hindi kinain ng leon. Di ba? Pagsubok kay Daniel, yung leon Tama ba? Yan ba ang unawa natin? Yan ang unawa ko noon. Tinesting si Daniel kung matatakot siya sa leon. Hindi natakot si Daniel sa leon. So, tinesting si Daniel kung kakainin siya ng leon o hindi. Hindi doon tinesting si Daniel. Saan tinesting si Daniel? Daniel tested for the worship of one true God. I believe ganun din tayo. Right. Iti-test tayo for the worship of one true God. One true God. But Daniel stayed true to the test. Nanatili siya ang test. That there is one true God. Word ba yung one true God? Word. Faith ba yan? Faith. Amen. Diba? Right. Doon tinesting si Daniel. Hindi yung matatakot si Daniel doon sa parusa. Diba? Kinulong si Daniel Diba? Hindi doon ang testing talaga ni Daniel. Ang testing ni Daniel, kung mananatili siya sa mensahe. Diba? Kung mananatili tayo sa mensahe ng propeta. O mananatili tayo sa pastor is the headship. Saan tayo? Saan tayo nanatili? Pastor is the headship o ang headship ay ang word? Word. Tayo tinitesting, Brother Felix. Kung mananatili tayo sa simbahan at mananatili tayo na ang pastor ay headship, sino ang headship? Yung one true God. Hindi yung pastor ang headship. Ang one true God, siya ang headship. Diba? Kaya doon tayo tines. But Daniel stayed true to the test, but there is one true God. Amen? Now, sa ating huling example, meron tayong last example. Watch this. And Jesus Christ, God's Son, is the architect of the church, come to this earth. John 1:14. From John 1:1, come to this earth. John 1:14, and the Word was made flesh. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then, and the Word was made flesh. Come to this earth and laid down the foundation. When he met the devil. Kailan niya na-met yung devil? Doon sa Matthew chapter 4. Diba? Okay. Ano ang nangyari doon? Sabi dito, he was tested by the devil. Tama? He was tested by the devil? Kasi yun ang unawa natin Tinesting siya ni Satanas. Diba? He was tested by the Word of God. How could you imagine? John 1:1 na. Siya yung John 1, Brother Felix, siya yung Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then, He come to this earth.
and the Word was made flesh. Nung na-met siya ng devil, tinest siya by the Word of God. Siya na nga yung Word eh. Tama. Tapos itetest ba siya by the Word of God? How could you imagine that? Bakit? Kasi nga si Jesus ang perfect example. Siya palagi ang first fruit. Siya ang perfect example. Siya ang first fruit in everything. Kaya maging si Jesus na siya na nga siya na yung John 1:1, he was tested by the Word of God. And he said, ano sinabi niya? Word pa rin. Kasi siya nga yung Word eh. It is written, man shall not live by bread alone. Right. Amen. Diba? Kaya makita natin, okay, meron pa dito. Yan. Doon sa Matthew chapter 4. Amen? Ang ginawa pala ng Satanas ay ano? Temptation. Yun din ang nararanasan natin, mga kapatid. Hindi testing of faith. Pag ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, mga temptation, kay Satanas yun. Diba? Kunyari, na-tempt ka na uminom. Si Satanas yun. Hindi yung testing of faith. Kasi kung may faith ka, hindi ka inom. Diba? Hindi ka any manners of sin. Hindi ka mambababae, hindi ka manlalaki. Kung meron ka talagang faith. Amen? So kaya, kailangan natin, mga kapatid, na mag-repent lahat ng mga kasalanan natin para magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Right. Kasi Amen. titestingin tayo ng Diyos sa salita. Si Satanas naman, titestingin tayo saan? Sa temptation. Temptation talaga ang gagawin ni Satanas. Kaya, every temptation that Satan give him, biro mo, ang tanong ko, hindi ba alam ni Satanas na si Jesus ay Word? Alam, hindi. Ano sa tingin niyo? Alam. Alam ba na Satanas na si Jesus ang Word? O hindi? Alam ba ni Satanas na si Jesus yung 1:1:1? John 1:1? Alam, of Alam course. Hindi yan debatable. Tama. Alam ni Satanas na si Jesus ay Word. Kaso nga lang, gusto niya pa rin subukan si Jesus dahil si Jesus ay ano? Nagkatawang tao kasi. John 1:14. Diba? You flesh talaga. Flesh eh. Diba? Akala niya dahil nagkatawang tao si Jesus, uubra yung temptation. Kaya sinubukan niya. Diba? Kasi alam niya na sa flesh. Kaya that's why, Brother Felix noon, nung nandun pa tayo sa mga dati natin mga churches, camp meeting noon, merong isang pastor doon, may isang church doon, ang paniwala na si Jesus, kapag nakakita ng babae, sasabihin daw na Jesus, wow, sexy. Kapag nakakita daw ng legs. May So libog. nilagyan nila na si Jesus ay may sexual desire. Tama. Na matitempt daw si Jesus dahil si Jesus ay tao, pwede daw matempt kapag nakakita ng legs. Kaya sabi ni Brother Roger, bro, ang ibig ba sabihin nila si Jesus may libog? So may ganong turo noon pa. Tama. Ganon din si Satanas. Dahil nakita niya si Jesus, yung John 1:1, nagkatawang tao. So sinubukan niya. Tinempt niya. Diba? Kaya every temptation that Satan give him, he rebuked Satan. Not with his own powers that he had. Hindi niya ni-rebuke si Satanas dahil meron siyang superpower. Diba? Kasi nga, sabi sa kanya ng Ama, sabi ni Jesus, ang lahat ng kapangyarihan ng Ama, all the powers has given unto him. Diba? Ibinigay na sa kanya eh. Diba? Pero kahit na hindi pa nangyayari iyon, mga kapatid, John 1:1 na siya. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Grabing kapangyarihan na yon. Diba? Pero hindi ginamit yun ni Jesus. Kundi ang ginamit niya ay Word. Kaya sabi niya, it is written, it is written, it is written. For he was
The Word. So how could we imagine na siya na yung Word pero tinesting pa siya sa Word? 'Di ba? Kasi nga si Jesus ay nagkatawang tao. Okay? Tinesting siya sa Word at si Satanas naman ay ano, tinempt siya sa flesh. Doon siya tinitempt ni Satanas sa flesh. Kasi nagutom eh. Nakita niya, nagutom si Jesus eh. Ay, itetempt ko nga to. Diba? Kaya sabi dito naman sa The Sign of His Time, last na to, now, what if she's got some hidden sin there somewhere? Merong tinutukoy dito, no? Na isang babae, paano kung meron siya nakatagong kasalanan somewhere? You could pour a gallon of oil on her, di ba? Ang ginagawa natin ay bubuhusan natin ng gasolina, ng langis. I-anoint siya as many times. Tapos sisigaw-sigaw. Tapos ika-cast out ang devil. Sabi niya, unconfessed sin. You'll never move him. Yung unconfessed natin, kung meron tayo unconfessed sin, kahit anong gawin natin, buhusan pa natin ng isang drum ng langis. Diba? Magsisigaw tayo, mag-rebuke tayo. Kung yan ay unconfessed sin, Tama. hindi gagalaw yan. Not a bit. Right. Kapag meron tayong tinatagong kasalanan, unconfessed, alam na natin yung kasalanan. Right. Pag sinabing unconfessed, alam mo yan, pero ayaw mo i-confess. Tama. Tama? O nahihiya ka, o natatakot ka, ano man yan, basta, nandyan yan eh. Somewhere, unconfessed sin, somewhere, nandyan lang yan sa'yo. Kapag hindi natin i-confess yan, kahit anong pray natin yan, kahit anong rebuke natin yan, di ba? Kahit buhusan pa natin yan ng kumukulong langis, Tama. yung kasalanan na yon, you'll never move him. Amen. Pero, if the Holy Spirit can came down and tell her something that has been, kung ang Espiritu ng Diyos ay bababa at sasabihin sa kanya ang kanyang mga kasalanan, katulad ng woman at the well. Di ba? Nung dumating si Jesus, sinabi sa kanya mga kasalanan, ano? Nagtaka siya, na-discern siya. Okay? Nag-confess yung babae. You'll never move him kapag hindi nag-confess. But if the Holy Spirit can move down and tell her something that's been, she knows whether that is right or not. And then tell her what will be. If what has been is right, what will be right? Ibig sabihin, kung tama yung nagdaan, yung nakalipas, kung tama, yung darating magiging tama. Di ba? Pero kung mali yung nakalipas mo, of course, yung darating magiging mali. Hindi ka pwedeng magsimula sa mali, tapos, Mag-in na tama. ano yun? Tama. Hindi ka pwedeng magsimula ng tama, tapos mali. Okay? Right. Kapag nagsimula ka sa mali, of course, maging mali na kapag meron kang unconfessed Amen. sin. So, That's kailangan yung unconfessed sin, i-confess natin Tama. para magsimula tayo sa tama. Yun yung tinutukoy dyan, yung unconfessed sin. It's what has been is right, what will be right. Kung tama yung nagdaan, tama din yung panghinaharap. Tama. So, Right. ang kailangan daw, sabi niya, ay maging faithful tayo. Di ba? Pagpapalain tayo ng Diyos. Saan tayo pagpapalain ng Diyos? Kapag naging faithful tayo sa Diyos. Right. Okay? Hindi dahil nakasurvive tayo sa kakapusan, nakasurvive tayo sa gumaling ako. Hindi naman doon. Di ba? Kundi may sakit ka man o wala, may pera ka man o wala, mga kapatid, patuloy tayong faithful sa Diyos. Amen. Amen. Doon tayo tinetesting ng Diyos. Kaya sabi niya, Tama. si Jesus rin ang example. Last quote na. Si Jesus pa rin ang example. Let us Jesus put in a trial. Ilagay natin sa paglilitis si Jesus ngayong araw na ito. Sa message na a trial. Si Jesus kasi ang nilagay sa trial na yan eh. Diba? Tingnan natin ha. Dapat ang tinatrial tayo eh. Pero sa message na to, ang nilagay sa trial, si Jesus.
At sino ang jury? Sino ang jury? Sino ang jury? Tayo. Tayong huhusga. Hindi tayong huhusgahan, ha? Kasi ang nasa trial si Jesus. Kaya laging si Jesus, siya lagi yung perfect example, siya lagi yung first fruit. So ilagay natin sa trial at si Jesus ang ating itatrial. Tingnan natin. Sabi niya, your mind is your jury in this case. Sino yung nasa kaso? Si Jesus. Sino ang jury? Yung isip natin. Okay. And your actions from here out will pronounce what your judgment is. Kung ano daw yung magiging action mo, yun daw yung pronouncement ng judgment. Okay? You come in here and say, well, I don't know. You see, where you judge him, he is on a trial to each one of you. Bawat isa sa atin, tayo ang jury. Tayo ang magta-trial kay Jesus. He is here in your presence. Ano yon? Yung salita. Yun si Jesus, yung salita. His word is here. He vindicate His word. You are here. Kaya nga, ang salita na narinig natin ngayon, nasa trial. Tinatrial natin yung salitang narinig natin sa araw na ito. Si Jesus, sa araw na ito, sa mensaheng ito, itong message na tested by His word, inilalagay din natin si Jesus sa trial sa araw na ito. He is on a trial to you. Not on trial to me. I believe Him. He is on a trial to you. If you judge Him faithful to His word. So, si Jesus ba, itatrial natin siya at tayo magiging jury, tatanungin natin ng bawat isa, kung hahatulan natin si Jesus in this trial, ang question is, naging faithful ba si Jesus sa salita? Amen. Di ba? So tayo ang sasagot nun. Tayo ang magta-trial, tayo ang magbibigay ng judgment o pronouncement. Ngayon, kung ano daw yung magiging action natin, magiging manifestation natin, yun daw yung pronouncement ng judgment natin. Di ba? Naging faithful si Jesus sa word, paano kung hindi naman tayo naging faithful sa word? Di ba? Naging faithful si Jesus sa word. Eh, yung action natin sa araw na ito, hindi tayo naging faithful sa word. So, nilalagay natin si Jesus sa trial na si Jesus ay unfaithful sa word. Kasi, being a Christian, Christ-like. So, kung makita nila na unfaithful tayo, inilalagay natin si Jesus Christ na hindi pala faithful si Jesus sa word. Kasi yun ang makikita. Tayo yung reflection ni Kristo eh. Magre-reflect ang buhay ni Kristo. Eh, ang problema, kiniklaim natin na Christian ako. Sasabihin ng kapitbahay mo, Christian ka? Bakit nandito ka sa ganitong lugar? Bakit nandito ka sa sabungan? Bakit nandito ka sa bar? Bakit nandito ka? Ba't wala ka sa simbahan ngayong oras na ito? So, inilalagay natin si Jesus Christ sa trial at nahatulan siya ng tao na hindi faithful si Jesus Christ. Kasi tayo yung reflection ni Jesus Christ eh. Ibig sabihin yung mga believer, a reflection. Diba? Kaya I hope na unawaan natin na tinetesting pala talaga tayo ng Diyos sa kanyang salita. Kung paano si Jesus ay tinest din siya sa kanyang sariling salita. Diba? Kung tayo ay mag-uobey or mag-disobey regardless. Kung ikaw ay nakalugmok o kung ikaw ay maganda ang kalagayan mo, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay malusog, diba? Ang itinetest sa atin, hindi dahil kung wala ka o meron ka o malusog ka o hindi ka o masaya o malungkot ka, ang itinetest sa atin. Kahit malungkot ka, kahit puno-puno ka ng problema, manatili tayong faithful sa kanyang salita. Diba? Lahat ng grabing kalungkutan, kahirapan, pero katulad ni Job, wala pang mas hihigit at tatalo sa karanasan ni Job. Pero sabi niya, I know my Redeemer liveth. Though skin worm eat my flesh, I know my Redeemer liveth. Sabi niya, yet in this flesh, I see God. Blessed be the name of the Lord. Pinarihan niya pa rin ang Panginoon. So regardless, kahit na
down na down. Si Job. Hindi nagbago ang pananampalataya ni Job sa Diyos. Yun yung testing time of faith ni Job. I believe yun din ang nais ng Diyos. Yun din ang gusto ng Diyos. Ilagay tayo sa testing of our faith. Amen. Para i-prove din kay Satanas. Di ba? Na ang lahat ng mga nanampalataya ay tunay na overcomer. Amen. Hindi tayo naging overcomer dahil from rag to riches. Hindi ganun yung overcomer. From rag to riches, hindi. Di ba? Hindi yung tunay na overcomer. Ang overcomer, mga kapatid, kahit grabe yung pagsubok na dinanas natin sa buhay, na overcome natin ang ating pananampalataya, na hindi natin i-deny ang ating Panginoon. Kaya I hope ay hindi man ito yung talagang pinaghandaan na message, hindi man ito yung isang spoken word, but I believe ito naman ang mensahe na nais ipadala ng Panginoon at ito ay nasa mensahe din ng mga binasa natin. 'Di ba? Kaya nga ilagay din natin ang ating sarili sa trial. Amen. Kaya God bless you all. I hope naunawaan natin ang message natin na pinamagatang tested by faith, tested by the word of God. Yan, tested by the word of God. So God bless you all at tayo manadaling ang yumuko at tayo manalangin bago ko ibalik sa ating kapatid na si Brother